father again. Kilala nyo ba ang kumanta ng Dance with My Father? To dance with my father again. Alam nyo ba na kay saklap ng kanyang sinapit dahil hindi man lang niya nasilayan na sumikat ang kanyang awitin na Dance with My Father. Dahil bago makilala ang kantang ito ay agad naman siyang binawian ng buhay. Siya ay kilala din sa kanyang awitin na I'd Rather. I'd rather have bad times with you than good times with some. Hindi lamang dyan nagtatapos ang kanyang mga naging kalbaryo dahil pati ang kanyang ama at mga kapatid ay inubos din dahil sa nakamatay na sakit na katulad ng dumapo sa kanya. Alam niyo ba na si Luther Vandross ay isang bakla o kasapi ng federasyon? Dahil matapos ang kanyang pagkamatay ay pinatunayan ito ng kanyang matalik na kaibigan. Kumalat din sa ilang mga artikulo na sanhi ng kaugnay sa sakit na AIDS ang kanyang ikinasawi. Halika at alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Isinilang si Luther Zonny Vandross Jr. noong April 20, 1951 sa Manhattan, New York City. Ang kanyang ama na si Luther Vandross Sr. ay isang karpintero at paggawa ng furniture ang kanilang ikinabubuhay. Bukod pa dito ay rumaraket din bilang isang singer. Bata pa lamang si Luther ay namulat na siya sa mundo ng musika dahil ang kanyang pamilya ay mga mang-aawit din. Sa edad niyang 3 taon ay binigyan siya ng kanyang ama ng kauna-unahang phonograph at maihahalin tulad siya sa isang DVD player noong araw. Ito ay isang paraan ng pagre-record at pagbuo ng tunog. Ito din ang naging daan upang mahasa ang kanyang talento sa pagtugtog ng piano sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling pandinig. Masaya at puno ng pagmamahal ang nakalakhan niyang pamilya. Kaya naman, masaya silang nagbabanding sa pakikinig ng magandang musika sa loob ng kanilang tahanan. Kwento pa ni Luther, masaya nilang pinanunood ang kanyang tatay at nanay habang ito ay sumasayaw. Subalit, sa kabila nito ay maaga sa kanyang ipinagkait ang kaligayahan na makapiling ang kanyang ama. Dahil sa edad na 8 taon ay pumanaw ito dahil sa sakit na diabetes. Hanggang sa nilisan nila ang kanilang tahanan kung saan kasama ang kanyang mga kapatid at nanay sa The Bronx, isang bayan na nasasakupan pa din ng New York City. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school at ginugol niya ang kanyang sarili sa iba't ibang singing groups. Dahil sa pagiging aktibo nito ay madalas siyang nakakapagtanghal sa Apollo Theater at dito ay una niyang nakita ang kanyang idolo na sina Aretha Franklin, Dionne Warwick, isa sa naging tagahanga ni Luther Vandross noong mga panahon na iyon, si Patti LaBelle. Kaya naman bumuo siya ng fans club para dito at siya ang tumayong pangulo. Taong 1961 nang siya ay graduate ng high school sa William Howard Taft at nag-aral siya ng kolehiyo sa Western Michigan University. Subalit hanggang 2 taon lamang siya dahil na rin sa payo ng ina na itigil na ang pag-aaral at mag-focus na lang sa karera sa musika. Dahil sa pagiging aktibo nito ay madalas siyang nakakapagtanghal sa Apollo Theater at dito dahil sa husay na ipinamalas ni Luther ay nakapasok agad siya bilang backup singer ng mga sikat na artist ng dekada 70, David Bowie, Diana Ross at marami pa. Taong 1972, ang kanyang isinulat na pinamagatang Everybody's Choice ay naitampok sa Broadway musical na The Wiz, kaya naman ginawang commercial jingle sa Kodak noong mid-70s. At hanggang sa nagsunod-sunod na ang mga proyekto niya para sa mga commercial jingle na kagaya ng KFC, Burger King, Juicy Fruit at Mountain Dew. Sa kabila ng tagumpay niya bilang isang session singer, pangarap din niyang makamit balang
isang araw ang maging isang kilalang solo artist. Dahil sa pagsusumikap ni Luther ay nagbunga lahat ng kanyang pinaghirapan sapagkat nabigyan siya ng break sa music industry matapos nang maging lead singer ng pop disco group na Change noong pagpasok ng dekada 80 at agad naman itong nagkaroon ng 2 hit single na sa awiting The Glow of Love at Searching na inirelease noong taong 1980 at hanggang sa unti-unti na siyang nakilala at taong 1981 ay plano pa sana niyang gumawa ng second studio album. Subalit dala ng problema sa usaping pera ay umalis na si Luther sa kanyang grupong Change at hindi na niya itinuloy pa. Hindi naman siya nabigong humanap dahil siya ay pumirma ng kontrata bilang solo sa Epic Records. Dito na inirelease ang kanyang unang single na pinamagatang Never Too Much at agad namang pumalo sa number 1 sa mga R&B charts. Taong 1983 ay inirelease naman ang isinulat niyang awiting How Many Times Can We Say Goodbye na kung saan ay nakaduet niya si Dionne Warwick. Subalit sa kabila ng kanyang tagumpay na nakamit taong 1985 ay naging kapansin-pansin ang pagbabago at labis na nadagdagan ang timbang nito hanggang sa umabot na sa 147 kilos. Dahil sa takot ni Luther na baka mamana niya sa kanyang pamilya ang sakit na diabetes ay nagsimula na itong magbawas ng timbang at makalipas lamang ang 5 buwan ay bumaba ito ng 85 pounds. Subalit ang biglaang pagpayat niya ay naging usap-usapan ng ilang mga tao. Dahil noong mga panahon na yon ay may lumabas na issue sa isang British magazine na may malubha itong sakit na AIDS. At bukod pa dito ay usap-usapan na din kung ano nga ba ang kanyang tunay na sexualidad. Subalit hindi kumpirmado ay marami pa din ang mga naniniwala na si Luther na siya ay isang gay. Subalit itinanggi naman niya ito kaya agad siyang naghain ng kaso sa nasabing magazine. At taong 1986 ay naharap siya sa kasong vehicular manslaughter at nasuspinde ang kanyang lisensya ng 1 taon dahil habang minamaneho niya ang kanyang Mercedes-Benz kasama nga ang singer na si Jimmy Salvemini at ang nakatatandang kapatid nito ay nang lumagpas ito sa lane at bumangga sa kasalubong na sasakyan. At sa kabutihang palad, si Luther at si Jimmy ay nakaligtas sa isang malagim na car accident. Subalit sa kabila nito ay hindi pinalad na makaligtas ang kapatid nito na si Larry. Dahil sa hindi napatunayan ng hukuman na siya ay nakainom o nakagamit na ipinagbabawal na gamot, kaya naman nagawa niyang makapag-plead ng no contest sa kanyang kaso. Sa kabila ng pangyayaring ito ay sinuportahan naman siya ng pamilya ni Salvemini. Subalit sa huli ay bumaligtad ito at nagsampa ng kasong wrongful death laban sa kanya. Kapalit ng kanyang kalayaan, siya ay nagbayad ng $630,000 sa pamilya ni Salvemini. Hanggang sa siya ay nakapag-record at nakapag-release ng ilang mga nag-hits mula late 80s. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin siya itinuring na R&B superstar. Kaya naman sa pagpasok ng dekada 90 kung saan ay 2 beses niyang nasungkit ang Best R&B Vocal Performance sa Grammy para sa awiting Here and Now noong 1991 at Power of Love noong 1992. Nakaduet ni Luther si Mariah Carey noong papasikat pa lamang ito sa awiting Endless Love na orihinal na nagmula kay Lionel Richie at Diana Ross noong 1981. Taong 1994 ay nang mag-hit ang kanta nila bilang number 2 sa US Billboard Hot 100. Subalit sa kalakasan ng kanyang matagumpay na karera ay kabaligtaran naman ng kanyang kalusugan dahil na rin sa unhealthy lifestyle at pagkakaroon ng genetic disease ay tuluyan na siyang dinapuan ng sakit na diabetes at sinabayan din ng hypertension kaya naman naging madalas ang pagpunta nito sa ospital. Pero sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-release ng mga awitin hanggang early 2000s.
At dito na nga nag-hit ang una niyang hit single na awiting I'd Rather. I'd rather have bad times with you than good times with some. Hindi naman ito nanguna sa US Billboard, pero ito ay tinangkilik naman sa iba't ibang panig ng mundo. Taong 2002, tila kapansin-pansin ang pagbabago nito sa katawan at hirap siyang abutin ang mga matataas na nota at limitado lang ang kanyang mga galaw sa stage noong magtanghal siya ng live sa Emmy Awards. At dito na din niya naisipang gawin ang kantang Dance With My Father na patungkol sa kanyang pumanaw na ama, ang pinakaunang tao na naka-impluwensya ng musika na naghirap din sa sakit na diabetes. Kaya naman, nagpatuloy ito na gumawa sa kanyang kaibigan na si Richard Marx para sa karagdagang lyrics ng awitin. At habang isinusulat ang awiting ito ay nagbabalik alaala sa kanyang kabataan ang masasayang bagay na kapiling ang kanyang amang yumao habang isinasayaw nito ang kanyang ina. Ayon pa kay Richard Marx ay sadyang puno ng emosyonal si Luther habang isinusulat ang awiting ito. Dagdag pa nito, hindi makapaniwala ang kanyang ina na si Ida na sa edad na 8 taon ay naaalala pa rin niya ang masasayang kahapon sa loob ng kanilang tahanan. At noong May 30, 2003 ay nang ma-release ang kantang Dance With My Father na itinuring niya bilang kanyang career song at subject matter na hindi pa niya kailanman naisulat. Pero sa kabila nito ay unti-unti nang lumalala ang kanyang karamdaman at nagkaroon na ng iba't ibang komplikasyon hanggang sa siya ay ma-stroke at na-comatose ng halos 2 buwan at sobrang naapektuhan ang kanyang pagsasalita at pagkanta. Siya ay kailangan na i-wheelchair dahil siya ay hirap na igalaw ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero habang siya ay nagdudusa sa kanyang karamdaman, ay naging hit naman ang kanyang awitin na Dance With My Father na naging rank 1 sa Billboard Hot 100 at naging most requested sa mga radio station. Kaya naman itinanghal ito na Song of the Year sa Grammy Awards noong 2004. Pero hindi naging hadlang ang kakulangan nito sa promotion dahil sa kanyang sakit. Bunsod pa nito ay hindi nagawang maka-attend ni Luther sa nasabing awards nights, pero siya ay nagpaabot ng isang video message na "When I say goodbye, it's never for long because I believe in the power of love." Dito ay tinanggap ng ina ni Luther ang kanyang award at nag-duet nga si Richard Marx at Celine Dion sa awiting Dance With My Father. Taong 2004 nang siya ay huling nag-public appearance sa The Oprah Winfrey Show. Si Luther Vandross ay tuluyan ng binawian ng buhay noong July 1, 2005 sa edad na 54 dahil sa heart attack bunga ng komplikasyon ng sakit na diabetes at hypertension. At siya ang kahuli-hulihang pumanaw sa kanilang 4 na magkakapatid dahil noong dekada 90 ay isa-isa na ding pumanaw ang kanyang mga kapatid bunga na rin ng sakit na diabetes. Tanging ina na lamang nito ang siyang humawak ng mga naiwang ari-arian nito dahil walang asawa at hindi rin siya nagkaroon ng supling. At ibinulgar ng kanyang kaibigan na si Patti LaBelle ang yumaong si Luther daw ay isang gay at ayaw daw ipaalam nito sa publiko ang kanyang kasarian dahil ayaw daw niyang madisappoint ang kanyang mga babaeng tigahanga. Ayon pa kay Patti, Luther had a lot of lady fans and he just didn't want to upset the world. Kwento nito sa isang interview noong taong 2017. Nakakalungkot mang isipin na sa kabila nito ay magsisilbing alaala at nakaukit ang kanyang legasiya sa mundo ng music industry.